Siguro kasi kahit papano tinablan ng konting takot yung ibang senators na expected sana na a-attend nga dito sa presko na ginanap kamakailan sa isang events place diyan sa Mandaluyong City. Siguro ay tinablan ng konting takot dahil nga ang sinasabi, posible kayong makasuhan, posibleng makasuhan yung mga yan. Siguro alam na nila na napakabilis umusad ng mga kaso ngayon, lalo't ang mga sangkot na kinakasuhan nga ay kayo. Yung mga nasa hanay ng mga mapanirang senators halimbawa. Ayan, ang bilis no, ang bilis ng mga pangyayari, ang bilis-bilis umusad ng mga kaso ngayon. Sana tuloy-tuloy na. Katulad ng madalas kong sabihin, sa bawat na ipapakulong, sa bawat nakakasuhan, yan po ay sign na ang ating bansa ay nalalagay sa ayos, na ang mga binaluktot ni Duterte ay unti-unting naitutuwid. Dismayado daw erang si Mike Defensor dahil inindyan siya ng mga senators. Kung naalala niyo po, hindi pinapasok si Amy Marcos. Buti na lang hindi ka pinapasok. Dahil kung pinapasok ka, posibleng makasuhan ka nga, Miss Amy Marcos. Ano ba naman kasi ang gagawin niyo dyan? Makikiisa kayo sa kawalang hiyaan? 'Di ba? Ibig kong sabihin, nung maipakita yung pangalan halimbawa, nung picture halimbawa ni Sharon Cuneta, nagsisigawan kayo? Nagsisigawan yung mga naan doon? Na tila ba gulat na gulat? Ano bang intensyon nyo? Bakit medyo malapit sa EDSA Shrine? Na baka sakaling magalit ang sambayanan at lumusob na dyan uli sa EDSA? Mali, hindi na yan mangyayari. Wala nang ganyan na mangyayari. Kaya nga siguro etong si Baligod ay mukhang binabawi na lahat, katulad nung kay Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Binawi. Pero ang motibo nyo, kaya nyo pinapakita yung mga pictures na iyon, ay on the spot na reaction ng mga Filipinos na akala mo talaga magiging EDSA. EDSA revolution na naman. O walang nangyari. Kasi ang mga naan dyan, ang mga nag-aabang dyan sa gate ng events place na yan, ay pawang mga DDS totoo na mga vloggers lang.